Dominant Protector. Credit to the author. 7,221-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso. Lumitaw ang mapa ng heograpiya sa isang pagkakataon, at agad na sinipa ng mga gwardya ng lungsod ang pinto pagkatapos. Hindi siya maniniwala kung sasabihin ni Rufeng na hindi nila ito plinano. Gayunpaman, ano ang layunin ni na Rufeng at Botong sa pagdaan ng napakaraming problema? Hulihin ba ako dahil sa pagharang sa aking pagpasok sa sekta ng Sword Spring? O naghihinalo ba siya sa pagkakakilanlan ng angkan ng Sima at gustong gamitin ang paraang ito para mapatunayan ito? O baka naman bumibili lang sila ng ibang bagay mula sa kanya, tulad ng ilusyonaryong itim na kristal? Kung matagpuan ang mapa, mapapatunayan nito na nagnakaw si Terence mula sa kabangyaman ng pamilya Niger. Anumang mahalagang bagay sa kanya ay maituturing na ninakaw mula sa pamilya Niger. Dahil medyo sikat ang sistema ng mapa ng pamilya Niger, kahit si Yunbao ay narinig na ito. Kung mahahanap nila ito, isa itong hindi maikakailang ebidensya, at masasabi ni Rufeng ang anumang gusto niya. Wala kang pakialam sa iniisip nila. Hindi kami takot sa isang baluktot na anino, kaya wala itong silbi kahit paano pa nila kami ilarawan. Siguro iniisip nila na gumagastos tayo ng malaki nitong mga nakaraang araw, kaya bibigyan nila tayo ng pera bilang dahilan. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ngumiti. Tinakpin ni Yuna at Almira ang kanilang mga bibig at palihim na tumawa. Hawak pa rin ni Terence ang tumpok ng mga gintong sertipiko. May katuturan ang sinabi niya. Hindi ba't pumunta rito si Rufeng para bigyan sila ng pera? Halika, halika, halika. Sino mang makakita nito ay magkakaroon ng bahagi. Ganitong klaseng pera na nahulog mula sa langit, hatiin natin. Tinusok ng daliri ni Terence ang tumpok ng mga sertipiko ng ginto, at maingat na hinati ang mga ito sa 4 na bahagi. Binigyan niya sina Yuna at ang iba pa ng tig-iisa, at itinago ang isa para sa kanyang sarili. Nahiya sina Yuna at ang iba pa para tanggapin ito, ngunit wala man lang pakialam si Terence sa mga sertipiko ng ginto. Kumuha lamang siya ng isang bahagi para ipakita na patas ito. Habang masayang pinaghahatian nila ang pera, si Rufeng naman ay parang nawala ng mga magulang. Nakarating sila ni Botong sa isang lihim na base na hindi kalayuan sa bahay tuluyan. Ito ang lugar kung saan sila naghihintay para sa kanilang operasyon. Bago sila umalis, puno pa rin sila ng pagmamalaki, ngunit pagkabalik nila mula sa bahay tuluyan, wala silang ideya kung ano ang kanilang nararamdaman. Lord Lu? Batang lungsod? Anong nangyayari? Bakit hindi ko mahanap ang mapa ng aking pamilya? Napayuko si Rufeng at isinuksok ang mga daliri sa kanyang buhok. Saan itinago ng batang yun na si Sergio Sima ang mapa ng aking pamilya? Paano ko ito ipapaliwanag sa kanila pagbalik ko? Paano ko malalaman kung anong nangyari? Ikaw ang may gawa nito, tapos ako pa ang tinatanong mo. Pabalik-balik na naglalakad si Botong sa silid at naiinip na sinabi, sabi mo ang mapa ng pamilya mo ay may function ng fixed point teleportation, kaya walang pagkakamali. Ngayon ay hindi mo na ito mahanap, kaya ako ang sinisisi mo. Walang mali sa fixed teleportation. Hindi, paano kung mag-teleport tayo papunta sa kwarto katabi ng kwarto ni Sergio Sima? Napahawak si Rufeng sa noo niya at tumayo para bumalik sa bahay tuluyan. Hindi, walang problema sa mapa. Kailangan ko itong balikan at hanapin. Bumalik ka. Bobo ka ba? Ang mga kwartong katabi ni Sergio Sima ay sa mga tagasunod niya. Sa tingin mo ba ay pababayaan ng Pinoon ng lungsod na ito ang mga kwartong iyon? Tiningnan siya ni Botong ng may pandidiri, matapos silang magtipon sa silid ni Sergio Sima, hinalughog na ng mga gwardya ng lungsod ang kanilang mga silid upang matiyak na walang mga pagkakamali sa teleportasyon sa mapa ng heograpiya. Siyempre, hindi imposibleng itanim doon ang ilan sa mga kayamanan ng pamilya Niger, ngunit hindi ito magiging sapat na kapanipaniwala kung hindi nila ito mahuhuli ng sabay-sabay. Isa pa, wala ito sa mga kamay ni Terence, at hindi ito sapat upang malutas ang problema kung mahuli ang tagasunod ni Terence. Nagpadala si Botong ng mga tao para halughugin ang kwarto ni Yuna para lang matiyak na hindi na ipadala sa maling lugar ang mapa.
Malungkot na naupo si Rufeng sa upuan at natulala, anong gagawin natin, anong gagawin natin? Mabubugbog ako hanggang mamatay kapag bumalik ako at nawala ang mapa ng heograpiya. Kumalma ka. Kung pag-iisipan mong mabuti, dapat ay kay Sergio Sima ang mapa, pero hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para itago ito. Patuloy na naglalakad pabalik-balik si Botong, at nagsimulang magsuri. Sinabi ng mga taong iyon na may itim na kristal na ilusyonaryo si Sergio Sima, ngunit wala kaming nakita. Kaya dapat kasama rin sa mapa ang itim na kristal na ilusyonaryo. Hanggat malalaman natin kung paano itinago ni Sergio Sima ang kanyang mga gamit, maaaring magkaroon tayo ng pagkakataong makuha ang mapa at ang kristal na obsidian. Nagliwanag ang mga mata ni Rufeng na parang isang nalulunod na nakahawak sa huling dayami na nakapagliligtas ng buhay. Tama, tama. Wala kay Sergio Sima ang itim kristal. Malamang inilagay niya ito kasama ng mapa ng heograpiya. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, bumulong si Rufeng, kung alam ko lang na mahirap pakisamahan si Sergio Sima, mas maaga ko na sana hinarap ang maliit na itim na wildflower girl na iyon. Bakit ko pa kailangang dumaan sa ganito kalaking paghihirap para lang harapin siya? Kalokohan. Sabi ng mga yon, isa lang daw ang itim na hiya sa itim na ligaw na bulaklak, pero si Sergio Sima ay mayroon kahit 3. Ang paghawak sa itim na ligaw na bulaklak ay makapagpapa-alerto sa kalaban, sulit ba ang isang itim na hiyas? Umungol si Botong, nalulungkot na nakahanap siya ng walang kwentang kasamahan. Pagkatapos ng maikling paghinto, bumantong hininga siya, huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na iyon. Isipin mo agad kung anong paraan ang ginamit ni Sergio Sima para itago ang mga bagay na iyon. Halimbawa, noong hinalughog mo siya, nakita mo ba siyang may suot na singsing o kwintas? Sa tingin ko hindi. Anong problema? Nag-isip sandali si Rufeng at bahagyang umiling. Maaari kayang pinaghihinalaan mo na si Sergio Sima ay walang basta storage bag lang. Natural lang, may mga maalamat na kayamanan tulad ng mga kwintas na pangimbak at mga singsing na pangimbak na mas mataas ang kalidad kaysa sa mga bag na pangimbak. Hindi kailanman inakala ni Rufeng na magkakaroon pa pala ng mga ganitong bagay. Para sa kanya, ang pagkakaroon ni Terence ng storage bag ay sapat na para mamatay siya sa inggit. Posible, pero ibang usapan na kung hindi mo napansin. Umiling si Botong. Hindi niya maalala na may suot na singsing o kwintas si Terence noon, kaya gusto niya lang kumpirmahin. Sa kasamaang palad, ang kanilang imahinasyon ay hanggang kwintas at singsing lamang ang naaabot. Ang espasyo sa pendant na jade ay isang mahiwagang kayamanan na isinama sa katawan. Hindi nila ito maisip. Matapos ang mahabang pag-uusap, wala silang natagpuan. Pareho silang medyo nalulumbay at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng isang sulat. Ang mga taong iyon ang nagpadala ng sulat. Ang aming mga aksyon ay nasa ilalim ng kanilang pagmamatsyag, kaya alam nilang nabigo kami. Kinuha ni Botong ang sulat at sinulyapan ito, saka mahinang sinabi, sabi ng mga nakatataas, ang pagkabigong ito ay magiging isang aral, at dapat walang pagkakamali sa susunod. Ngayong nakabantay na si Sergio Sima, imposibleng kumilos agad. Maghihintay tayo hanggang sa makarating tayo sa Sword Spring Sect at hahanap ng isa pang pagkakataon. Sabi nila isa itong aral at sa tingin mo ba ay isa itong aral? Nasaan ang sistema ng heograpikong mapa ng pamilya ko? At paano naman ang mga sertipikong ginto na nawala namin? Gusto nang mamatay ni Rufeng. Hindi mahalaga ang mga gintong sertipiko, ang mapa ang mahalaga. Iyon ay isang kayamanan na hindi mabibili ng pera. Paano kung hindi niya ito matagpuan? 7,222. Sumimangot si Botong. Ano pa nga ba ang magagawa ni Rufeng? Malamig na ulam lang ang kaya niyang lutuin. Pupunta ako sa Nightless Pavilion mamaya at uutusan ang isang pulang babae na kumanta ng kantang Call para sa kanya. Maituturing din itong isang pangaliw. Kinabukasan, kumatok si Yun Baojin sa pinto ni Terence bago pa sumikat ang araw. Kuya Jin, maaga pa para magtipon at umalis. May gagawin ka ba? Binuksan ni Terence ang pinto at pinapasok si Yun Bao. Nagtanong siya pagkatapos umupo, ano ba ang problema at bakit kinakabahan si Kuya Jin? Sabihin mo sa akin at tingnan mo kung makakatulong ang nakababatang kapatid na ito. Kuya Sima, huwag na tayong magpaligoy-ligoy.
Pagkatapos kong bumalik kagabi, paulit-ulit ko itong naisip. Pakiramdam ko ay may mali. Ikinumpas ni Yunbao ang kanyang kamay at sinabi sa seryosong tono, "Kapatid na Sima, nasaktan mo ba sina Rufeng at Botong? Kung hindi, hindi sana sila hayagang nakipagtalo sa iyo at gustong makipag-away sa iyo hanggang sa huli. Anong nangyari? Kung may tiwala ka sa nakababatang kapatid na ito, pakisabi sa akin ng direkta." Natawa si Terence sa sarili niya, hindi ba't masyadong mahaba ang reflexes ng gold ingot na ito? Naintindihan lang niya ito matapos niya itong pag-isipan buong gabi. Dahil ba sa masyado siyang nasasabik na pigilan si Rufeng kahapon? Pero isa pa, mabait na tao si Yunbao, at maganda ang impresyon sa kanya ni Terence. Hindi niya ito itinago sa kanya matapos mag-isip ng ilang beses. Hindi ko sila nasaktan, pero ako nga ang tina-target nila. Nagkibit balikat si Terence, kahapon, pagkabalik ko, biglang lumitaw ang mapa ng pamilya Niger sa tabi ng aking kama, at isang malaking grupo ng mga gwardya ng lungsod ang pumaligid sa pinto at pilit na pumasok. Kung wala akong mga espesyal na gamit sa pagtatago, hindi ko maipapaliwanag ang aking sarili. Sa sitwasyong iyon, kung makikita ng mga gwardya ng lungsod na nasa kamay ko ang mapa, mahuhuli ako ng walang silbi, at mawawalan ito ng silbi kahit sino pa ang dumating. Ipinapakita nito na sina Rufeng at Botong ay may masamang balak. Pero hindi ko maintindihan kung paano ko sila nasaktan para pag-ukulin sila ng napakaraming oras at pagsisikap para harapin ako. Teka, kapatid na Sima. Ibig mong sabihin ay nasa kamay mo na ngayon ang mapa ng pamilya ng Niger. Gustong gamitin ng tanggang si Rufeng na iyon ang mapa ng pamilya niya para i-frame ka, pero sa huli, naging regalo lang pala ito sa pintuan mo. Masayang kinuskos ni Yunbao ang kanyang mga kamay, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Terence. Hoy, mali ba ang pagkakaintindi mo? Ang pangunahing punto ay sina Rufeng at Botong ang nagtutulungan para siya ang puntiryahin, hindi ang mapa. Sa kasamaang palad, ang mga mata, tainga, at puso ni Yunbao ay puro tungkol sa sistema ng mapa ng heograpiya, ang sistema ng mapa ng heograpiya ng pamilya Niger. Hahaha. Rufeng, ang tanggang ibong yan. Hindi lang niya ito binigyan ng kayamanan, binigyan pa niya ito ng malaking halaga ng pera. Ngayon, baka nakaluhod at umiiyak na siya kung saan. Hahaha. Mamamatay na sa kakatawa ang batang Panginoong ito. Nararapat lang sa kanya yan. Hinampis ni Yunbao ang kanyang hita at tumawa ng malakas kaya hindi siya makaupo ng tuwid. Muntik na siyang madulas at matamba sa lupa. Nang marinig niyang malas si Rufeng, mas lalong natuwa siya kaysa sa kung nakakuha siya ng kayamanan. Nawala ng malay si Terence, gaano ba kalaki ang sama ng loob nito? Para magyabang ng ganito. Mukhang napakasaya naman. Hindi napigilan ni Terence ang matawa sa huli. Masayahing tao itong si Yunbao, at hindi naman masama ang magkaroon ng kaibigang tulad nito. Tunay ngang mabuting kaibigan si Yunbao. Kahit hindi niya lubos na naintindihan ang kahulugan sa likod ng mga ikinilos ni Rufeng at Botong, hindi na siya nag-imbestiga pa. Ang alam lang niya ay natalo ang dalawang hanggal na ito. Hindi na nagtanong si Yunbao kung paano itinago ni Terence ang mapa. Kung masasabi lang ni Terence sa kanya, natural lang na sasabihin niya. Kung hindi niya kaya, sayang lang ang oras niya sa pagtatanong, masisira lang ang relasyon nila ng walang dahilan. Alam ni Yunbao kung paano kumilos ng naaayon. Pagkatapos mag-usap ng kaunti pa, sina Terence, Yunbao, at Yuna ay sabay na nag-almusal bago umalis ng lungsod. Ang lugar ng pagtitipon ay sa tarangkahan ng lungsod, at may mga taong magdadala ng mga taong inirerekomenda ng sekta ng Sword Spring upang lumahok sa pagtatasa. Sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod, marami ng mga taong may rekomendasyon, kabilang sina Botong at Rufeng. Tiningnan ng dalawa si Terence nang may hindi natural na ekspresyon, ngunit hindi sila pinansin ni Terence. Dumating na rin ang itim na ligaw na bulaklak, at lumapit siya upang salubungin sina Terence, Yuna, at ang iba pa matapos mag-isip. Ate, bakit hindi mo kami hinanap noong pumunta ka sa lungsod ng Luleng? Maganda sana kung magkasama tayo. Ngumiti si Terence at tumango kay Elisa. Gaano ka nakatagal dito? Ilang araw na ang nakalipas. Naghahanda pa lang ako para sa pagtatasa. Nitong mga nakaraang araw, hinahasa ko ang aking sibat at naglilinang ng mag-isa, umaasang madaragdagan ang aking lakas.
Kaya nga hindi kita hinanap, kapatid na Romal. Tinakpin ng itim na wildflower ang kalahati ng kanyang mukha gamit ang kanyang pamaypay at marahang humajejek, na para bang bumalik siya sa malandi na babaeng boss mula noon. Kung kalahati lang ng lakas ni Kuya Romal ang taglay ko, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagtatasa. Sa pagkakataong ito, ang itim na wildflower ay nakikilahok sa Inner Sect Disciple Assessment, kaya ang kanyang lakas ay medyo nakakabahala, ngunit hindi ito kasing sama ng sinabi niya. Siguro nagbibiro lang si ate, kung gayon, may napala ka ba sa iyong saradong cultivation nitong mga nakaraang araw? Bahagyang napangiti si Terence. Napagtanto niyang tumaas ang lakas ng itim na wildflower, ngunit hindi ito umabot sa antas. Malinaw na hindi niya ginamit ang itim na ilusyonaryong kristal na ibinigay niya sa kanya. Nang kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas para sa pagsubok, itinago pa rin niya ang itim na kristal. Mas lalo pang nagpa-curious si Terence, ano pa nga ba ang gamit ng itim na kristal? Medyo nadagdag ako, pero hindi ko maabyutin si nakababatang kapatid na si Romal. Tumawa ng walang pakialam ang itim na wildflower, pagkatapos ay tumangala sa langit. Ang dating maaliwalas na langit ay biglang nagkaroon ng madilim na ulap, at biglang umihip ang isang malakas na hangin. Nandito na ang mga tao mula sa sekta ng Sword Spring. Isang malaking maitim na lumilipad na spirit beast ang bumaba mula sa kalangitan kasabay ng malakas na bugzo ng hangin. Agad na inutusan ng Branch Hall Master ng Sword Spring Sect sa lungsod ng Luling ang isang grupo ng mahigit 30 bata at magagandang babae na iwagayway ang mga laso at mainit na salubungin ang mga tao mula sa punong himpilan. Hindi lahat ng mga babaeng ito ay mula sa sekta ng Sword Spring. Karamihan sa kanila ay mula sa mansyon ng Panginoon ng lungsod at iba pang puwersa upang ipahayag ang kanilang paggalang. Masasabing bawat isa sa kanila ay isang kagandahan na maingat na pinili, at hindi sila nakahihigit sa mga itim na ligaw na bulaklak, kina Yuna, Almira, at iba pa. Matapos tumigil ang maitim na lumilipad na spirit beast, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maputlang mukha at kaunting balbas ang lumutang pababa. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin at natuklasan na ang lalaking ito ay nasa tugatog na ng maagang yugto ng nascent soul. Gaya ng inaasahan, malalakas ang mga tao mula sa sekta. Siyempre, sa kaso lamang ito ng Luling City. Sa kaso ng buong sub-island, maaaring hindi ito gaanong kalaki. Pagkatapos ng isang ikot ng masiglang hiyawan, ang Hallmaster ng Sword Spring Sect ng lungsod ng Luling ay humakbang paarap ng may ngiti sa mukha at sinabing, Elder Holmes, matagal na tayong hindi nagkita. Naabala kita para maglakbay ng personal muli. Hallmaster Son, masyado kang magalang. Tungkulin ko ito, paano ito maituturing na mahirap. Sa hinaharap, huwag kang gumawa ng ganito kalaking pagpapakitang gilas. Kailangan nating manatiling kalmado. Bagamat sinabi ito ni Elder Holmes, nasisiyahan naman siya sa pakiramdam na napapaligiran at pinaghihiyawan ng magagandang babae. Dahil dito, ngumiti at kumaway siya sa magagandang babae habang nagsasalita. 7,223. Napanganga si Terence sa nakita, tila hindi naman pala ganoon kahanga-hanga ang nakatatandang si Holmes, na sunod-sunod ang ginagawa. Ang mga taong madaling maimpluwensyahan ng maliliit na bagay na tulad nito ay malamang na hindi magkakaroon ng malaking tagumpay. Ganito nga ang nangyari. Bagamat ang nakatatandang si Holmes ay may titulong isang nakatatandang lalaki, siya ay isa lamang nakatatandang lalaki ng ugnayang panlabas. Kadalasan, siya lamang ang namamahala sa paggabay sa mga naghahandang disipulo na kalahok sa pagtatasa. Wala siyang tunay na kapangyarihan. Kung pag-uusapan ang katayuan, libu-libong milya ang layo niya sa mga tunay na elder. Gayunpaman, ang elder ng Foreign Affairs ay, kung tutuusin, isang elder ng sekta. Mas iginagalang pa rin siya kaysa sa mga Hallmasters ng sangay sa labas, kaya kinailangan ni Hallmaster Son na makuha ang pabor mula sa kanya. Oo, si Elder Holmes ay isang marangal na tao na may hindi maikakailang integridad. Tiyak na bibigyan natin ng pansin ito sa hinaharap. Gayunpaman, ito ang mga taong dumating upang salubungin si Elder Holmes sa kanilang sariling pagkukusa. Lahat sila ay mga kabataan na may malaking respeto kay Elder Holmes, kaya hindi tayo dapat masyadong masaktan, hindi ba? Nagsinungaling si Hallmaster Son ng dilat na dilat ang mga mata, na para bang nagsasabi siya ng totoo, kung hindi ito magustuhan ni Elder Holmes, haharanggan pa natin sila sa hinaharap.
Ganito ba? Hindi magandang maging malamig sa puso ng mga tao. Isa rin itong uri ng paggalang sa ating sekta ng Sword Spring, kaya huwag tayong sumuntok. Ngumiti rin si Elder Holmes at tumango. Nagsalita siya sa napakatuwid na paraan, Hall Master Son, mahusay ang iyong trabaho. Sa hinaharap, magagawa mo ang gusto mo. Hindi ako sigurado, at hindi ko masabi kung ano pa ang dapat kong sabihin. Naiintindihan ko. Elder Holmes, nakakapagod siguro ang biyahe. Bakit hindi ka muna magpahinga sa lungsod? Nakapaghanda na ako ng alak, kaya kung kumain muna tayo ng simpleng pagkain bago tayo umalis. Matalino si Hallmaster Son para hindi nabanggitin ang naunang bagay at sa halip ay inimbitahan niya si Elder Holmes sa lungsod para sa isang hapunan. Hindi na kailangan. Medyo minadali ang biyahe, at kailangan pa ng Panginoong ito na pumunta sa ilang lungsod. Pupunta ako ulit at guluhin si Hallmaster Son sa susunod kung may pagkakataon ako. Umiling si Elder Holmes at casual na ikinuyom ang kanyang mga kamay. Kung babalik si Hallmaster Son sa sekta, dapat kang lumapit sa akin para makipag-usap. Aalis na ako ngayon. Mabilis na gumanti ng pagbati si Leader Son, nagpalitan pa ng ilang salita na may kasamang ngiti bago itusan sina Terence at ang iba pa na sumakay sa kanilang mga lumilipad na spirit beast. Lahat, sana ay makapasa kayong lahat sa pagtatasa ng maayos at makapasok sa ating Sword Spring Sect para sa cultivation. Magkaroon kayo ng ligtas na paglalakbay. Matapos umakyat ni Hallmaster Son at ng iba pa, nagbigay siya ng ilang salita ng basbas ng nakangiti bago nagpaalam kay Elder Holmes. Mayroong kabuoang 18 katao mula sa lungsod ng Luling na lumahok sa pagtatasa sa pagkakataong ito. Mahirap sabihin kung ilan sa kanila ang matagumpay na makakapasok sa Sword Spring Sect, ngunit habang mas maraming tao ang nagtatagumpay, mas malaki ang kontribusyon na magagawa ni Hallmaster Son. Kaya naman, taos-puso siyang umaasa na lahat ng mga taong ito ay mapipili. Nakakalungkot na ang lungsod ng Luling ay matatagpuan sa isang liblib na lugar, at ang pangkalahatang lakas ay mahina. Noong nakaraan, hindi gaanong maraming tao ang inirerekomenda. Umaasa lamang si Hallmaster Son na magkakaroon ng ilang pagbabago ngayong taon, para makabalik siya sa sekta sa lalong madaling panahon at hindi na kailangang manatili sa lungsod ng Luling bilang isang sangay ng Hallmaster. Sumakay sina Terence at ang iba pa sa lumilipad na madilim na spirit beast at casual na naghanap ng mauupuan. Napakalaki ng spirit beast na ito, at ang malapad nitong likod ay parang isang maliit na parisukat. 10 hanggang 20 tao ay hindi man lang kayang umupo sa isang sulok. Pagkatapos lumipad, napagtanto ni Terence na wala ni isang bakas ng hangin sa likod ng halimaw, na para bang mayroong isang hindi nakikitang force field. Matapos ang maingat na pagmamasid, natuklasan niya na ito ang kakayahan mismo lumilipad na madilim na espiritong halimaw. Sa proseso ng paglipad, ang ulo nito ay direktang sumingit sa hangin, na naging sanhi ng pagdaloy ng hangin sa paligid ng kanyang katawan. Kaya naman tila kalmado ang kanyang likod. Nakatayo si Elder Holmes sa unahan at hindi pinansin ang mga naghahandang disipulo na lalahok sa pagtatasa. Tila pakiramdam niya ay mas mataas ang kanyang katayuan at hindi na niya sila kailangang pansinin. Ang 18 sa kanila ay bumuo ng maliliit na grupo ng 2 at 3. Ang mga magkakakilala ay nagtipon-tipon at nag-usap ng mahina, at walang sino man ang pumunta upang istorbohin ang nakatatandang si Holmes. Ate Elisa, gaano mo kakilala ang tungkol sa pagtatasa ng Sword Spring Sect? Walang magawa si Terence, kaya nagtanong siya, hindi ko masyadong pinapansin ito, kaya wala akong masyadong alam. Ate Elisa, pwede mo ba kaming pag-usapan ng kaunti? Bukod kina Terence at sa itim na ligaw na bulaklak, naroon din ang trio ng Yuna at si Yunbao. Nakaupo silang 6 ng pabilog, at ito ang pinakamalaking grupo sa 18 sa kanila. Lahat sila ay tumingin sa itim na ligaw na bulaklak ng may interes matapos marinig ang mga salita ni Terence. Ang Yuna Trio ay orihinal na mga grassroots martial artist. Buong araw silang nanghuli ng ilang low-level dark spirit beast para mabuhay at hindi kailanman naglakas loob na pumasok sa Sword Spring Sect. Sa kabilang banda, hindi na kailangang mag-alala si Yunbao tungkol sa pagkain at damit. Hindi niya naisip ang magtanong tungkol sa balita tungkol sa Sword Spring Sect. Sa pagkakataong ito, pinapante siya ng kanyang pamilya para lumahok sa pagtatasa, ngunit hindi niya inaasahan na papasa. Gusto lang niyang makakuha ng kaunting karanasan. Sa makatuwid, ang itim na wildflower ay malamang na ang tanging isa sa 6 na nakakaalam ng ilang impormasyon mula sa loob.
Tutal, determinado siyang pumasok sa Sword Spring Sect, at inirekomenda pa nga siya bilang isang Inner Sect disciple. Tiyak na may kaunting pag-unawa siya sa pagtatasa ng Sword Spring Sect. Sa totoo lang, wala naman masyadong masasabi. Sa pagkakaalam ko, iba-iba ang paraan ng pagtatasa ng Sword Spring Sect bawat taon, kaya hindi masyadong maaasahang gamitin ang karanasan ng mga nakaraang taon para mag-isip-isip. Lalo na't may recruitment ng Inner Sect disciple ngayong taon, mas kakaiba ito kaysa sa karaniwang Outer Sect disciples. Ngumiti at tumango ang itim na Wildflower, sabay sabi ng walang pagmamadali, dapat mas marami pang tao ang lalahok sa pagtatasa ngayong taon. Sakop ng impluensya ng Sword Spring Sect ang nakapalibot na 10 lungsod, at ang ating lungsod ng Luling ang itinuturing na pinaka-peripheral. Kaya naman unang sunduin tayo ni Elder Holmes. Pupunta siya sa ibang mga lungsod para sunduin tayo pabalik. Kung ganoon nga, medyo marami ang tao. Kahit halos kapareho lang ng Luling City natin ang bawat lugar, dapat ay nasa halos 200 katao, di ba? Hinawakan ni Yunbao ang kanyang matambok na baba at nagsimulang magkalkula. Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga disipulo na kukunin ng Sword Spring Sect ay hindi lalagpas sa 30 tao, ibig sabihin ay isa lang ang pipiliin natin sa 6 o 7 tao. Mukhang hindi na mababago ang kapalaran ko na maalis. Natawa si Terence sa sarili. Si Yunbao ang batang amo ng bangko ng Gintong Yuan, kaya magaling siya sa pagkalkula ng mga bagay na tulad nito. Wala lang siyang sapat na tiwala sa sarili. Kuya Jin, huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi naman masama ang lakas mo. Pag-aliw ni Terence. Hindi kailangan ni Yunbao ng ganoong klaseng pag-aliw, kaya ngumiti siya at ikinumpas ang kanyang kamay. Kuya Sima, kung susundin natin ang elimination ratio na ito, sa ating 18 ngayon, ikaw lang, si Binibining Wo, at ang itim na Wildflower ang makakapasa sa assessment. Mas hindi sigurado ang iba. Mukhang kailangang protektahan ni Kuya Sima ang nakababatang kapatid na ito sa hinaharap. Tumawa at nagbiro si Yunbao, ngunit hindi maganda ang ekspresyon ni Peter. Gaya ng sinabi ni Yunbao, ang pinakamalakas sa 18 ay sina Terence, Yuna, at itim na ligaw na bulaklak. Hindi rin mahina sina Botong at Rufeng. Ang mga kakayahan ni na Almira at Peter ay bahagyang mas mababa kaysa kay Botong at Rufeng, kabilang ang kay Yunbao. Gayunpaman, pareho silang mga martial artist na nakaranas ng hindi mabilang na labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi tulad ni na Botong, Rufeng, at Yunbao, maaaring kaya nilang baligtarin ang sitwasyon kapag dumating na ang panahon para magdesisyon sila para sa kanilang kapalaran. 7,224. Gayunpaman, wala nang pag-asa para hamanin niya sina Terence at ang dalawa pa. Kaya ayon kay Yunbao, wala siyang pagkakataong makapasok sa Sword Spring Sect. Kung siya ay natanggal kasama si Almira, hindi ito isa sa puso ni Peter. Gayunpaman, kung siya lang ang natanggal, ano ang gagawin niya? Nanlumo si Peter at hindi na nagpatuloy sa pagbibigay pansin sa usapan. Hindi na mamalayan, ang lumilipad na madilim na spirit beast ay nagsimulang bumaba at nakarating sila sa The Second City. Sa pagkakataong ito, 21 katao ang umakyat, 3 ang mas marami kaysa sa mga tao mula sa lungsod ng Deer Ridge. Hindi sila pumunta upang tumuloy kasama ang mga tao mula sa lungsod ng Deer Ridge, kundi pumunta sa kabilang panig, na malinaw na inihihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa mga tao mula sa lungsod ng Deer Ridge. Ang lungsod ng Luling ay orihinal na nahahati sa ilang maliliit na grupo. Kapag lumitaw ang mga tao mula sa ibang mga lungsod, sa halip ay nagkukumpulan sila ng magkakalapit. Ito ay ang hindi malay na reaksyon ng lahat. Kung tutuusin, ang mga tao mula sa isang lungsod ay maituturing na kapwa-bayan, ngunit ang mga tao mula sa 2 lungsod ay pawang magkaaway. Napakabilis ng lumilipad na espiritu ng maitim na uri, ngunit inabot pa rin ng isang araw at isang gabi para sunduin ang mga tao mula sa 10 lungsod. Hindi ito siksikan kahit mahigit 200 tao ang nakaupo sa likod ng lumilipad na espiritu ng maitim na uri, ngunit halos wala ng gaanong espasyo ang natitira. Hindi makatotohanang magpanatili ng distansya kapag napakaraming tao. May pagkakataon ng mga tao mula sa bawat lungsod na makalapit sa mga tao mula sa ibang mga lungsod, at ang panig ni Terence ay malapit sa mga tao mula sa 2 magkaibang lungsod. Oy, batang babae, ang ganda mo. Halika at makipag-usap ka kay kuya.
Biglang ngumiti ang isa sa mga taong malapit kay Terence at iniabot ang daliri kay Almira, sundan mo ang kuya, at sisiguraduhin kung magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Basta't makikinig ka sa akin, ayos lang. Nanlamig ang ekspresyon ni Almira. Sumanghal siya at hindi siya pinansin. Ang taong ito ay mula sa lungsod ng Solan. Sa pagkakataong ito, ang lungsod ng Solan ay mayroong kabuoang 26 na tao na lumahok sa pagtatasa, na siyang pinakamalaking bilang ng mga tao sa lahat ng mga lungsod. Bukod dito, ang kanilang lakas ay karaniwang mas malakas. Hindi lang iyon, kundi hindi pa rin naghihiwalay ang mga tao sa lungsod ng Solan simula nang sila ay umakyat. Nagsama-sama silang lahat at tila mas nagkakaisa. Kaya naman, ayaw ni Almira na pukawin sila para maiwasan ang gulo. Gayunpaman, ang problema ay problema dahil hindi mo ito maiiwasan kahit ayaw mo. Nang makitang walang sinasabi si Almira, lumapit ang binata na may mahabang buhok at inabot ang mukha ni Almira. Anong problema? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala, sumunod ka kay kuya, at hindi mo malalaman kung ano ang ibig sabihin ng mahiyain sa hinaharap. Tumigil ka. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Paano ko hahayaang maging ganito ka mapangahas? Hindi na nakatiis si Peter. Agad siyang lumapit kay Almira at sinigawan ang binata na may mahabang buhok. Sinubukan niyang makuha ang atensyon ng nakatatandang Holmes para makagambala ito. Gayunpaman, sinulyapan lamang siya ni Elder Holmes nang walang pakialam bago tumalikod. Wala siyang balak na makialam. Sa kanya mananaw, ang mga taong ito ay mga paunang disipulo lamang ng sekta ng Sword Spring. Maagang mapipili sila sa pamamagitan ng mga labanan, kaya hindi mahalaga kung may mga tunggalian o wala. Hindi mahalaga kung matanggal muna nila ang isang grupo, basta't hindi sila sumobra at maapektuhan ang paglipad ng mga lumilipad na spirit beast na tipong darkness. Lihim na pinagmamasdan ng magulo na binata ang reaksyon ni Elder Holmes sa lahat ng oras na ito. Hanggat nagpapakita si Elder Holmes ng kahit kaunting pagkadismaya, agad siyang titigil. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Ang hindi pakikialam ni Elder Holmes ay nagbigay sa binata ng malaking lakas ng loob at kumpiyansa. Agad siyang humagalpak ng tawa. Paano kung masungit ako? Sa tingin mo ba may karapatan ang isang maliit na nilalang na tulad mo na ituro ako? Iwinagayway ng magulo na binata ang kanyang kamay, gustong sampilan si Peter palayo. Kung tutuusin, hindi naman masama ang lakas ni Peter sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, ngunit ang binata na may nakalugay na buhok ay nasa maagang yugto ng gininto ang core. Hindi sila magkapantay ang antas. Gayunpaman, isang maputi at balingkinitang palad ang nakaunat mula sa gilid at bahagyang hiniwa ang palso ng magulo na binata ng walang bakas ng usok at apoy, direktang hiniwa ang kanyang braso pabalik. Agad na nakaramdam ng sakit ang magulo na binata. Humiyaw siya ng mahina at umatras ng kalahating hakbang. Tumingin siya sa gilid ng may mapagmasid na ekspresyon. Isa pa pala itong babae na ang hitsura ay hindi mas mababa kaysa kay Almira. Siyempre, ito ang mabuting kapatid ni Almira, si Yuna. Wala kong pakialam kung sino ka, pero sana huwag kang sumobra. Kung maglalakas loob kang lumapit ulit, sa susunod ay sasalubungin ka na ng scimitar ko. Malamig na tiningnan ni Yuna ang binata. Ayaw niyang magdulot ng gulo kay Terence, pero hindi ibig sabihin noon ay takot siya sa gulo. Nako, medyo silly ka talaga, hindi ko talaga masabi. Gusto ko yan. Sandaling nagbago ang ekspresyon ng magulo na binata, sa kanya hinimas ang kanyang palso at tumawa, mas masarap kainin ang maliit na sili na may kaunting lakas. Alam kong hindi ka kumbinsido, kaya bibigyan kita ng pagkakataong ipakita sa akin ang iyong buong lakas. Hayaan mong makita ng Panginoon kung gaano kalakas ang maliit mong sirang kutsilyo. Habang nagsasalita siya, dalawa pang tao mula sa lungsod ng Solan ang lumapit at tumayo sa magkabilang gilid niya. Mas malakas pa sila kaysa sa kanya. Sa pangkalahatan, ang lungsod ng Solan ang talagang pinakamalakas sa 10 lungsod, at napakalakas din nila ng paisa-isa. Makakakita ng dugo ang espada ko sa oras na mabunot ito. Sigurado ka bang gusto mong bunutin ko ang espada ko? Bahagyang kumunat ang magagandang kilay ni Yuna. Ang kanyang palad ay nasa hawakan na ng scimitar. Nang akmang kikilos na siya, agad niyang nabunot ang scimitar sa pinakamabilis na bilis. Nakaramdam ng lamig ang binata na may mahabang buhok mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang malamig na Hungarian pumatay ay nagpanginag sa kanya.
Tutal, malaki ang pagkakaiba ng lakas niya kay Yuna. Kung talagang gusto siyang patayin ni Yuna, baka hindi niya mapigilan ang kahit isang atake. Sa ilalim ng pananakot ni Yuna, ang binata na may magulo na buhok ay hindi namamalayang umatras at nagtago sa likod ng kanyang dalawang kasama. Agad na nagpakita si Yuna ng isang mapanghamak na ngisi. Paano nang ahas ang isang duwag na wala man lang lakas ng loob na lumabas para mangasar sa iba? Gayunpaman, hindi simple ang dalawang kasama ng duwag na ito. Matapos maramdaman ang balak pumatay ni Yuna, sabay na itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay at sinuntok si Yuna. Gininto ang ubod na Paragon. At dalawa sila. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yuna. Binunot niya ang kanyang scimitar at hinarang ang mga kamao ng dalawa gamit ang buong lakas niya. Nagulat din ang dalawang mandirigma sa perpektong Golden Elixir Realm. Hindi nila inaasahan na ang lakas ni Yuna ay hindi mababa sa kahit sino sa kanila kapag siya ay talagang lumaban. Bago pa man kumilos si Yuna, tinansya na nila na si Yuna ay isang sinaunang martial art practitioner na nasa intermediate stage ng Golden Elixir Realm. Kaya naman, kahit sabay silang umatake, 30% lang ng kanilang lakas ang nagamit nila. Nang mapagtanto nilang may mali, hindi nila agad nagamit ang kanilang buong lakas. Bukod pa rito, gumamit si Yuna ng sandata habang ang dalawang martial artist ay kamao lang ang ginamit. Kaya naman, si Yuna talaga ang may kalamangan sa labanan. Sabay-sabay silang tatlo na umatras ng dalawang hakbang. Ang resulta ng labanan ay kinontrol ng bawat isa sa kanila upang maiwasan ang pag-apekto sa lumilipad na spirit beast. May kakayahan ka naman. Kaya pala ang lakas ng loob mong maging arrogant. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ng magulo na binata. Nagtago siya sa likod ng kanyang kasama at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Pero iyon lang. Huwag mong isipin na dahil lang mas malakas ka, wala na kaming magagawa sa iyo. 7,225. Kasabay nito, ikinumpas ng magulo na binata ang kanyang kamay, at lumapit ang mga tao sa lungsod ng Solan, pinalibutan ang grupo ni Terence. Medyo mas may kakayahan na ang mga tao sa lungsod ng Lulang. Gayunpaman, hindi sapat ang iilan sa inyo. Ang iba sa inyo, magsama-sama na lang kayo. Kahit pa kayong lahat sumama, tuturuan ko kayo ng leksyon. Buong pagmamalaking tumawa ang binata. Tumaas ang kilay ni Terence. Pakiramdam niya ay nandito ang magulo na binata para mangasar. Ang pang-aasar kay Almira ay isa lamang dahilan para magsimula ng away. Kapatid na Sima, hindi kailanman naging maayos ang ugnayan ng lungsod ng Solan at ng ating lungsod ng Deer Ridge, kaya halata na nakita ng mga taong ito na kakaunti ang ating mga tao at gusto nilang manggulo. Lumapit si Yunbao kay Terence at sinagot ang tanong nito, mas malakas sila kaysa sa atin. Natatakot ako na hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila ngayon. Ayos lang. Kahit mas malakas pa sila sa atin, may hangganan pa rin ang kanilang lakas. Huwag kang mag-alala. Bahagyang ngumiti si Terence habang nililibot ang tingin sa mga tao mula sa lungsod ng Lulang. Bumulong siya kay Yunbao, kapatid na Jin, subukan mong ipaglaban ito. Tingnan natin kung gaano karaming tao mula sa lungsod ng Lulang ang tutulong sa atin. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalakas ang mga tao mula sa lungsod ng Lulang, wala man lang pakialam si Terence sa kanila. Hiniling lang niya kay Yunbao na ipaglaban sila dahil gusto niyang makita kung makakapagtulungan ang mga taong ito laban sa isang panlabas na kaaway. Kung may handang tumulong, natural na maaalala ni Terence ang pabor at ibabalik ito ng 10 beses o kahit 100 beses. Mabuti. Ipaubaya mo na ang bagay na ito sa nakababatang kapatid na ito. Tinapik ni Yunbao ang kanyang dibdib at nangakong. Pagkatapos, sumigaw siya sa mga tao ng lungsod ng Lulang, mga kapatid sa lungsod ng Deer Ridge, ayos lang tayo rito, ngunit ang mga tao ng lungsod ng Solan ay dumating upang pukawin tayo. Malinaw na tina-target nila ang ating lungsod ng Deer Ridge. Hindi ba naglakas loob na lumaban ang mga tao ng lungsod ng Lulang? Kapag natalo tayo, ano ang mangyayari sa mga natitirang tao sa lungsod ng Lulang? Hindi gaanong mahusay ang pagkakasabi ng mga salita, ngunit malinaw ang kahulugan. Hindi kailanman naging maayos ang relasyon ng lungsod ng Solan at lungsod ng Lulang, at ang pag-target kina Terence at sa iba pa ay isa lamang provokasyon.
Sa totoo lang, gusto nilang lipulin ang lahat ng tao sa lungsod ng Lulang. Kung manunood lang ang mga tao sa lungsod ng Lulang ng palabas mula sa gilid at papanoorin ang pagkamatay ng grupo ni Terence, ang iba pa ang manunood sa kanila. Apat mga hindi dalubhasang practitioner ng lungsod ng Lulang ang tumayo sa likuran ni na Terence at ng iba pa matapos marinig ang mga salita ni Yunbao na nagpapahayag ng kanilang kahandaang magtulungan. Ang iba pang mga tao ay nagtipon sa paligid ni na Botong at Rufeng at malamig na tiningnan sila. Malinaw na ayaw niyang masangkot sa labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ngumisi pa si Rufeng at sinabing, Yunbao, sarili mong gawain yan. Huwag kang masangkot sa labanan sa pagitan ng dalawang lungsod. Gusto mo bang patayin ang mga tao sa ating lungsod ng Lulang? Duwag. Ba. Dumura si Yunbao sa direksyon ni Rufeng nang may paghamak. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa apat na mandirigma at sinabing, kayong apat na magkakapatid ay pawang mabubuting tao, mas malakas kaysa sa mga duwag na daga. Mula ngayon, kayo na ang magiging mga kapatid ko. Pinagkayam din nilang apat ang kanilang mga kamao bilang ganti, ngunit dalawa sa kanila ang hindi mukhang maganda, at ang kanilang mga ngiti ay medyo pilit. Kung lahat ng tao sa lungsod ng Deer Ridge ay tutulong, kahit na ang kanilang lakas ay mas mahina pa rin kumpara sa mga nasa lungsod ng Solan, makakalaban pa rin sila ng bahagya. Sa lumilipad na madilim na espiritong halimaw, ang isang napakalaking labanan ay malinaw na hindi makatotohanan, kaya hindi nila inisip na magkakaroon ng anumang panganib. Pero hindi tumulong sina Botong at Rufeng, at napakalaki ng pagkakaiba ng lakas at bilang sa pagitan ng panig ni Terence at ng panig ng lungsod ng Solan. Makaka-atres pa rin ba siya? Ha. Nung lakas ng loob niyong hamanin ako, mga kuting na to. Mayabang na tumawa ang magulo na binata sa likuran ng kasama niya. Paano naman yan, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang lumuhad kayong lahat at yumuko, pagkatapos ay ayalay ninyo sa akin ang mga babaeng ito para sa ilang araw na kasiyahan bago sila ibalik sa inyo. Ang isa pa ay itatapon ko kayong lahat mula sa lumilipad na spirit beast. Pumili ka. Kung gusto mong lumaban ka. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Galit na galit si Yuna, at namula ang kanyang mukha. Itinutok niya ang kanyang scimitar sa goskosing binata, at ganoon din ang ginawa ni Almira. Binunot niya ang kanyang pana at 3 palaso ang itinutok sa goskosing binata at sa dalawa nitong kasama. Ito na ang pangalawang opsyon. Gusto mo bang iwan ka ng lumilipad mong spirit beast? Walang problema. Ang magulo ang buhok na binata ay may proteksyon ng kanyang mga kasama, kaya wala siyang pakialam sa mga banta ni na Yuna at Almira. Casual siyang pumitik ng kanyang mga daliri at tumawa ng masama, bibigyan kita ng dalawa pang pagpipilian. Gusto mo ba ng one-on-one na laban o group fight? Sa one-on-one na laban, lalabanan mo kaming 3. Sa group fight, lalabanan ka naming 3. Sino ang pipiliin ko? Sa katunayan, kahit na maglaban ng isa-isa ang mga tao mula sa lungsod ng Solan, ang panig ni Terence, maliban sa kanya, ay hindi magkakaroon ng malaking kalamangan, bukod pa sa walang kahihiyang estilo ng mga kabataan na, isa-isa. Ganito lang kalakas ang kakayahan ng lungsod ng Solan, di ba? Kung may lakas ka ng loob, magpadala ka ng parehong bilang ng mga tao gaya namin para lumaban. Tingnan natin kung matatakot sa iyo ang batang Panginoon na ito. Galit na galit si Yunbao. Halatang pinaglalaroan lang siya ng kabilang panig pero wala siyang kapangyarihang baguhin ang kahit ano. Nagsasalita kayo na parang mananalo kayong mga mahihina kung pareho lang ang bilang ng mga tao natin. Mawawala na ako sa kakatawa. May paghamak na sinabi ng magulo at walang ayos na binata, hindi problema na turuan ka ng ganito. Gayunpaman, ang mga patakaran ng laro ay itinakda ng malalakas. Ang mga mahihinang tulad mo ay walang karapatang magsalita. Maaari mo lamang tanggapin ng pasibo ang mga patakarang itinakda ng malalakas. Kung gusto kitang paglaruan, kailangan mong ngumiti at hayaan akong makipaglaro sa iyo hanggat gusto ko. Sa sobrang galit ni Yunbao ay nanginag ang kanyang mukha, ngunit hindi niya magawang pabulaanan. Mas mapilit ang sitwasyon kaysa sa tao, at wala nang saysay na magsalita pa. Kung hindi ako nagkakamali, taga Gold Yuan Bank ka sa lungsod ng Lulang, di ba?
Gaya ng inaasahan, totoo ang mga chismis, ang mga tao sa Gold Yuan Bank ay pawang mga hanggal ngunit mayayamang mahihina. Kumusta naman ito, mga hanggal at mayayamang maliliit na manok, hindi imposibleng palayain kita ngayon. Ilabas mo lahat ng gintong sertipiko mo, at kung sapat na ang halagang iyan, palayain kita. Paano iyon? Hindi ba ako masyadong mabait? Kung hindi siya nasiyahan, syempre magpapatuloy pa rin siya sa paglalaro. Naunawaan ng lahat ng naruroon ang di masambit na kahulugan ng pangungusap na ito. Gayunpaman, sa harap ng lubos na lakas, ang binata na may nagliliwanag na aura ay tiwala na isasaalang-alang pa rin ni Yunbao ang pagbabayad para mabili ang kanyang kaligtasan. Tutal, gaano man kaliit ang pag-asa, mas mabuti pa rin ito kaysa sa kawalan ng pag-asa, kahit na mayroon pa ring kawalan ng pag-asa sa bandang huli. Sa huli, isa lamang itong paraan para paglaruan ng magulo at magulo na binata ang puso ng mga tao. Pakiramdam niya ay siya ang may ganap na kalamangan, kaya naman walang pigil niyang ipinahiya si Yunbao at ang iba pang mga tao sa lungsod ng Lulang. Tama ka. Ang malalakas ang gumagawa ng mga patakaran, at ang mahihina ay susunod lamang kung hindi nila kayang lumaban. Tumayo si Terence na kalmado ang mukha, at may bahagyang mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mukha. Sayang naman at mali ka sa isang bagay. Dito, ikaw ang mahinang tumatanggap sa mga patakaran, hindi ang malakas na gumagawa ng mga patakaran. Kaya pwede ka nang mamatay. 7,226. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ginamit ni Terence ang kanyang mga maliliit na hakbang na parang paru-paro at sumugod na parang multo. Ilang hakbang na lang ang layo nito, ngunit ang binti ni Terence ay lumapag sa tiyan ng binata ng sandaling ginamit niya ito. Kasabay nito, nagpadala rin si Terence ng 3 atake gamit ang Sentido Espirito. Hindi niya kinailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, isang magaan na atake lamang ay sapat na upang pigilan ang binata at ang 2 mandirigmang nasa harap niya ng ilang sandali. Maaari ka nang umalis at mamatay ngayon. Ang mga salitang ito ay umalangaw pa rin sa pandinig ng lahat ng ang mahabang buhok na binata ay lumipad na parang bola ng kanyan. Lumipad siya mula sa likuran ng aerial spirit beast at nagpakawala ng isang nakakapangilabot na sigaw. Nang lumapag siya sa lupa, malamang isa na siyang tambak ng meat paste. Napakapangahas. Paano mo nagawang patayin ang ating batang Panginoon? Ang 2 Peak Golden Core Realm Warriors na tinamaan ng Spirit Sense ay agad na nagising matapos ang ilang sandali ng pagkatulala. Nakita nilang sinipa ang binata at agad na umungol habang sinugod si Terence, gustong-gusto itong punetin. Tumaas ang kilay ni Terence. Gusto ko sanang hayaan kang mabuhay, pero dahil napakatapat mo, pwede kang sumama at samahan ang iyong batang Panginoon. Malamig niyang sabi. Habang nagsasalita siya, ang kanyang espiritual na kamalayan ay bumangga ng 2 beses sa lumilipad na espiritong halimaw. Pagkatapos, sinipa niya ang likod ng lumilipad na espiritong halimaw gamit ang tig-iisang paa. Kaya, 2 pang lumilipad na tao ang lumitaw sa ere, at kasabay ng isang mahaba at malungkot na sigaw, nawala sila sa malayo. Gaano kabilis ang bilis ng isang lumilipad na madilim na espiritong halimaw? Bukod pa rito, sapat ang taas nito na kahit ang isang perpektong jindan ay tiyak na mamamatay kung mahulog siya ng hindi lumilipad. Sa harap ng napakalupit na si Terence, ang mga natitirang tao sa lungsod ng Solan ay natulala. Nang tumingin si Terence sa kanila, lahat sila ay nanatiling tahimik dahil sa takot, hindi nang ahas na magsalita pa. Isang bagay na tama ang binata ay ang malalakas ang gumagawa ng mga patakaran, at ang mahihina ay walang ibang magagawa kundi tanggapin ito. Si Terence ang gumawa ng mga patakaran, at ang mga tao sa lungsod ng Solan ay tanging panalangin na sana'y hindi sila ang susunod na malilipad. Magandang hakbang. Hindi ko inakalang magkakaroon ng ganitong karakter ang lungsod ng Lulang ngayong taon. Sa pinakalikod ng buong hukbo ng lungsod ng Solan, isang tao ang marahang pumalakpak at dahan-daang naglakad pasulong. Automatikong nagbukas ng daan ang mga tao ng lungsod ng Solan para sa taong ito upang makalakad patungo sa unahan. Nagbago ang mukha ni Yunbao nang bumulong siya sa tainga ni Terence, kapatid na Sima, ang taong ito ay ang batang Panginoon ng lungsod ng Solan, tagahanga ng Alphan. Kilala siya bilang isang henyo noon pa man. Nabalitaan kong ang kanyang lakas ay lumampas na sa malaking bilog ng Golden Core Stage. Bagamat hindi pa siya nakakarating sa Nascent Soul Stage, malapit na siya rito. Maituturing siyang isang eksperto sa half-step Nascent Soul Stage.
Matapos ang kaunting katahimikan, sumulyap si Yunbao sa Alphen ng may matinding takot. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, kung hindi lang dahil sa rekomendasyon na maging isang inner disciple ng Sword Spring Sect, matagal na sana siyang pumasok sa sect. May mga nagsasabi pa nga na dahil sa kanyang talento at kakayahan, magiging kwalipikado rin siya para sa may sensinang pagsasanay kung pupunta siya sa Heavenly Yi Sect. Napangiti ng bahagya si Terence, hindi niya kayang tingnan ang isang tunay na orihinal na leveled martial artist, lalo na ang isang half-step na orihinal na leveled martial artist. Hanggat hindi sumisipot si Elder Holmes, wala siyang pakialam sa kahit sino sa ibabaw ng Dark Flying Spirit Beast. Kahit na mainas pa siya kay Terence, hindi titigil si Elder Holmes. Paano kita dapat tawagin? Ang batang Panginoong ito ay tagahanga ng Alpha ng lungsod ng Solan. Bagamat ang walang kwentang iyon ngayon ay hindi maituturing na isang dakilang tao, siya pa rin ang batang Panginoon ng isa sa mga dakilang angkan ng ating lungsod ng Solan. Pinatay mo siya ng ganito, kaya dapat mo man lang bigyan ng paliwanag ang batang Panginoong ito, hindi ba? Nakangiti ang tagahanga ng Alphen, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalamig. At si Botong ng lungsod ng Deer Ridge, tumigil ka na sa pag-arte na parang patay na aso. Ang iyong mga tao mula sa lungsod ng Deer Ridge ang pumatay sa ating mga tao mula sa lungsod ng Solan. Bilang batang Panginoon ng lungsod ng Deer Ridge, hindi ka ba magsasalita ng ilang salita? Ang unang kalahati ng pangungusap ay nakadirekta kay Terence, ngunit ang ikalawang kalahati ay nakadirekta kay Botong, malinaw na hindi sineryoso si Terence. Kaya naman, hindi na siya pinansin ni Terence. Ngumisi lang siya at pinagkrus ang mga braso, handang manood ng palabas. Direktang tinawag si Botong, kaya paano siya magiging duwag? Tagahanga ng Alphen, hinahanap ng mga kasama mo ang kamatayan. Anong kinalaman ko rito? Isa pa, sila ang pumatay sa kanya. Kung mayroon mang problema, kayo mismo ang lutesin yan. Huwag niyo akong idamay. Hindi maganda ang itsura ng mukha ni Botong, sumangot siya at sinubok ang huwag makialam. Ikaw ang batang Panginoon ng lungsod ng Lulang. Hindi mo ba kayang kontrolin ang mga tao mula sa lungsod ng Lulang? Wala ka talagang silbi. Mapanghamak na sumanghal ang Alphen. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw sa mahinang boses, humanda kayo. Itinaas ng lahat ng tao sa lungsod ng Solan ang kanilang mga ulo at dibdib, itinutok ang kanilang mga sandata kay Terence at sa iba pa. Sandaling naging lubhang tensyonado ang kapaligiran. Napaatras ng ilang hakbang ang mga nakapalibot na nanunood ng palabas. Mas gugustuhin pa nilang sumiksik sa bola kaysa lumapit dito para hindi mahuli sa putukan. Tama na. Huwag kang sumobra. Lumingon si Elder Holmes at malungkot na sinabi. Pagkatapos, lumingon siyang muli bilang babala sa tagahanga ng Alphen. Hindi naman malaking problema ang pagkamatay ng 5 tao bago ang pagsusuri, kaya hindi naman masyadong ikinabahala ni Elder Holmes ang pagpatay ni Terence ng mga tao. Gayunpaman, kung ang lungsod ng Solan at lungsod ng Lulang ay makikipaglaban sa isang malawakang labanan, ang tindi ng sitwasyon ay magiging ganap na naiiba. Hindi pa kasama rito kung gaano karaming tao ang matitira sa dalawang lungsod pagkatapos ng labanan, ang malawakang labanan sa likod lamang ng mga lumilipad na spirit beast ay magiging isang sakuna kung ito ay magiging isang magulong labanan at madadami ang iba pang mga taong walang kaugnayan dito. Malinaw ang kahulugan sa likod ng babala ni Elder Holmes, wala akong pakialam kung may anumang alitan sa pagitan ninyo, basta kontrolado ito sa loob ng isang maliit na lugar, wala nang pakialam kung patayin o pilayin mo ako. Ikinuyom ng Alphen ang kanyang mga kamao sa likod ni Elder Holmes at saka humajejek. Nakikita mo ba iyon? Ang mga tao sa lungsod ng Solan ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng batang Panginoong ito, hindi tulad ng iyong lungsod ng Deer Ridge. Hehe. Ngumiti si Botong matapos pigilan ng galit, isang tagahanga ng Alphen, maaaring hindi mo kilala ang taong ito. Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo. Hindi mabubuting tao ang dalawang ito, pareho nilang sinusubukang hikayatin ang iba na mag-away habang nanunood ng palabas. Hindi napigilan ni Botong si Terence, kaya gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para pahirapan sina Terence at ang mga tagahanga ng Alphen. Kapatid na Sima, ito ang batang Panginoon ng lungsod ng Solan, tagahanga ng Alphen. Tagahanga ng Alphen, ang pangalan ng kapatid na ito na si Sima, at ang kanyang magalang na pangalan ay Romal. Kung pag-uusapan ng talento at lakas, tiyak na hindi siya mas mababa sa iyo. Nakita mo rin ang kanyang pag-atake ngayon lang.
Natatakot akong mas malakas pa siya kaysa sa iyo, hindi ba? Nakangiting tumingin si Botong sa tagahanga ng Alphen, sinusubukang pukawin ang inggit at puot ng tagahanga ng Alphen para mag-away silang dalawa. Fans ng Alphen, kung sa tingin mo ay mali ako, subukan mong labanan si Kuya Sima ng isa-isa. Tiyak na tataya ako kung mananalo si Kuya Sima. Panginoon Lo, Batang Lungsod, kayong dalawa ay may pantay na katayuan. Kung gusto niyong lumaban, kayong dalawa ang dapat lumaban. Paano ko maire-representa ang lungsod ng Lulang sa laban-laban sa batang tagahanga ng Castellan Alphen? Ngumiti si Terence at pinutol ang iniisip ni Botong. Hindi siya takot sa Alphen, pero hindi ibig sabihin noon ay gagamitin siya ni Botong. Isang laban sa batang Panginoong ito. Hindi maglalakas loob na lumaban si Botong kahit na 10 beses pa ang kanyang tapang. Tumawa ng may paghamak ang tagahanga ng Alphen. Hindi man lang niya sinubukang itago ang pangungutya niya kay Botong. Ang ganitong uri ng mahina ay karapat-dapat lamang na iwagayway ang mga bandila at sigawan ang likuran. Hindi na talaga kaya ng lungsod ng Lulang. Sa hinaharap, wala na silang kwalipikasyon para maging kalaban, di ba? 7,227. Namula ang mukha ni Botong, ngunit hindi siya makapagpabulaan. Ang pagkakaiba ng lakas niya sa Alphen ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Sa katunayan, hindi siya maglalakas loob na labanan ang Alphen kahit na 10 beses pa ang lakas ng loob niya. Naging seryoso ang ekspresyon ng Alphen matapos kutsain si Botong, at mas lalong natakot siyang tumingin kay Terence. Kaya pala ito si Kuya Sima. Isang karangalan. Kuya Sima, hindi ka taga-Lulang, di ba? Sa komandante ng Hongxiang at maging sa buong sub-isla, ang apelyidong Sima ay gumanap ng mahalagang papel. Bagamat mas malakas ang lungsod ng Solan kaysa sa lungsod ng Deer Ridge, itinuturing pa rin itong isang medyo liblib na lugar. Kung siya ay talagang mula sa angkan ng Sima, hindi siya gagayahin ng isang tagahanga ng Alphen. Hindi nga siya taga-Lulang. Nagkataon lang na papunta siya sa Lulang, at bigla na lang siyang nakakuha ng assessment quota sa Lulang. Tumango si Terence at ngumiti. Young Master Alphen, handa ka na bang makipag-ayos sa akin? Anong dahilan? Hindi lang naman siguro nagkakaintindihan. Sa totoo lang, alam ng mga tauhan ko na hindi ako nakakasundo ng mga tao sa lungsod ng Lulang, kaya sinabi nilang gusto nilang manggulo. Ang target nila ay ang walang kwentang si Botong, pero hindi ko inaasahan na magiging bulag ang hanggal na ibong iyon at hahanap ng gulo kay Kuya Sima. Dapat siyang mamatay. Mapagbigay na ikinumpas ng Alphen ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi si Terence ang dapat sisihin sa nangyari. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Terence, tila kontrolado ng Alphen ang mga tao sa lungsod ng Solan. Ganito ba niya sila kinokontrol? Patay na ang kanyang mga tauhan, at ngayon ay sinasabi niya na karapat-dapat silang mamatay dahil sila ay bulag. Hindi ka ba natatakot na bigwan ang iyong mga nasasakupan? Siyempre, wala itong kinalaman kay Terence, at ayaw niyang magdulot ng anumang gulo. Mabuti na lang at hinayaan ito ng Alphen. Botong, ang bagay na ito ay nagsimula dahil sa iyo, kaya kailangan mong panagutan. Hindi ka pahihirapan ng batang Panginoon na ito. Halika, lumuhod ka, at aminin ang iyong pagkakamali. Kung makakapasok ka sa sekta ng Sword Spring sa hinaharap at makakalakad sa paligid ko mula sa malayo, pansamantalang makakalimutan ang bagay na ito ngayon. Hindi pinansin ng Alphen si Terence at humarap kay Botong. O kung kukuha ka ng 1,000,000 gintong sertipiko, pwede kang palayain ng batang amo na ito. Alin ang gusto mo? Labis na ikinalungkot ni Botong. Bakit ba dahil sa kanya ang lahat ng ito? Si Terence ang pumatay sa kanila, bakit pa siya humingi ng kabayaran? Tagahanga ng Alphen, sigurado ka ba? Si Sergio Sima ang pumatay sa mga tauhan mo, ano ang kinalaman ko doon? Kung gusto mong maghaiganti o kung ano paman, hanapin mo na lang si Sergio Sima. Ngumisi si Botong, dahil ba sa Sima ang apelyido niya kaya hindi mo siya pinanggahasang atakihin. Sa katunayan, sa buong sub-isla, hindi lang ang angkan ng Sima ang may apelyidong Sima, hindi ba? Tumaas ang kilay ng tagahanga ng Alphen at naramdaman niyang may katuturan ang mga sinabi ni Botong. Hindi lahat ng may apelyidong Sima ay mula sa angkan ng Sima. Kahit ayaw nilang pukawin si Sergio Sima, dapat man lang ay maging malinaw sa kanila ito. Gayunpaman, kailangan niya munang isantabi ang bagay na ito at harapin muna si Botong.
Botong, kailangan mo ba akong turuan kung paano gumawa ng mga bagay-bagay? Ang tanong ko ngayon ay sa iyo, ano ang pipiliin mo? Lumapit ka ng masunurin at yumoko para aminin ang iyong pagkakamali o kunin ang 1 milyong sertipiko ng ginto. Huwag mong sabihin ang mga walang kwentang bagay na iyan. Kung ayaw mong pumili, hindi ko magagarantiya kung ano ang susunod na mangyayari. Natatawang sabi ng Alphan. Hindi maaaring magkaroon ng malawakang labanan, ngunit para harapin sina Botong, Rupfeng, at ang iba pa, hindi na kailangang gumawa ng masyadong kaguluhan. Dahil hindi sila malakas, 2 o 3 makapangyarihang martial artist mula sa panig ng mga tagahanga ng Alphan ay sapat na para hawakan sila. Ang mukha ni Botong ay lubhang pangit, sumangot siya at sinabing, hindi ako pipili ng kahit sino sa kanila, lumapit ka sa akin kung may lakas ng loob ka. Gayunpaman, dapat mong pag-isipang mabuti. Huwag mong hayaang makita ka ng iba bilang isang biro. Hindi naman sa matigas ang ulo ni Botong, pero hindi talaga niya kayang magbigay ng milyon sa Alphan. Tungkol naman sa pagyuko at pag-amin sa kanyang mga pagkakamali, kung walang tao sa paligid, gagawin niya lang iyon para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat sa 10 lungsod, hanggat inaamin niya ang pagkatalo, hindi na niya kailangang pumunta sa Sword Spring Sect. Maaari na lang siyang umuwi at magtago sa ilalim ng kanyang kama. Kaya wala nang nagawa si Botong kundi ang ipadama ang kanyang mga daliri kay Terence, umaasang ang tagahanga ng Alpha na iyon ang unang seisalakay at gagawa ng gulo para kay Terence. Tumanggi ka sa isang toast para lang uminom ng forfeit. Mukhang hindi ko ipapakita sa iyo ang ilan sa aking kapangyarihan, hindi mo malalaman ang aking kakayahan. Kayo, pumunta kayo at turuan ang batang Panginoon ng lungsod na si Lo kung paano kumilos. Ngumisi ang Alphen at ikinumpas ang kanyang kamay. Agad na naglakad patungo kay Botong at sa iba pa ang 4 na sinaunang martial art practitioner na nasa huling yugto ng Golden Elixir Realm pataas. Kahit 8 sila, wala silang kakayahang makipaglaban na kapantay ng Golden Elixir Realm. Maaaring hindi pa sila kayang tapatan ng mga ito kahit na 8 tao pa ang kanilang makalaban ng sabay-sabay, lalo na ang 2 laban sa isa. Matapos ipadala ang kanyang mga tauhan, naisip ng Alphen ang pagkakakilanlan ni Terence at nagpa siya na dapat niya itong kumpirmahin. Tutal, naroon naman ang katayuan ng pamilyang Sima. Kahit gaano pa niya ito isipin, tila hindi normal para sa kanila na piliin ang Sword Spring Sect sa halip na ang Heavenly Will Sect. Kapatid na Sima, maaari ko bang malaman kung saang sangay ka ng angkan ng Sima nagmula? Sinasabing ang mga inapo ng angkan ng Sima ay may dalang jade tablet bilang simbolo ng kanilang seniority. Maaari mo ba itong ilabas para makita namin? Ngumiti ang tagahanga ng Alphen at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kung may pagkakataon sa hinaharap, maaari ba kitang bisitahin? Malapit na ba tayo? Malamig na sinulyapan ni Terence ang Alphen. Sino ba naman ang nakakaalam kung ilan ang miyembro ng pamilyang Sima? Saan kaya nakuha ni Terence ang Jade Token na kumakatawan sa seniority? Habang tumatagal, mas dumarami ang kanyang mga pagkakamali, kaya't maaari na lamang siyang magpanggap na yabang at sabihing, ang mga bagay tungkol sa angkan ng Sima ay hindi basta-basta malalaman. Pinaikit ng Alphen ang kanyang mga mata, hindi niya masabi kung normal ba ang ugali ni Terence o hindi. Ang 4 na mandirigma sa ilalim niya ay papalapit na kina Botong at sa iba pa. Sa sandaling ito, bahagyang lumingon si Elder Holmes at walang pakialam na sinabi, nandito na kami. Magpakabait kayong lahat. Natigilan ang mga tauhan ng Alphen. Nakahinga ng maluwag si Botong at ang iba pa. Pakiramdam nila ay nakatakas sila sa kamatayan. Tungkol naman kay Terence at sa Alphen, natural lang na doon na lang ito natapos. Gayunpaman, ipinapakita ng mga mata ng tagahanga ng Alphen na hindi siya basta-basta susuko. Patuloy niyang susubukan si Terence kapag may pagkakataon siya. Mabilis na lumapag ang maitim na lumilipad na spirit beast. Mayroong tuloy-tuloy na hanay ng bundok sa ibaba. Sa gitna, mayroong mahigit 10 matataas na taluktok na bumubuo ng isang lambak. Maraming kahangahangang mga gusali sa lambak. Dapat ay kung saan matatagpuan ang punong himpilan ng Sword Spring Sect. Bagamat tinatawag itong lambak, ito ay kaugnay lamang ng mga nakapalibot na tuktok. Kung hindi dahil sa mga dark spirit beast na lumilipad pataas, para umakyat mula sa patag na lupa patungo sa punong himpilan ng Sword Spring Sect, kailangan nilang akyatin ang kalsada sa bundok ng hindi bababa sa 12 dosenang milya.
Lumapag ang maitim na lumilipad na spirit beast sa isang bukas na espasyo sa pinakadulong bahagi. Nang makalapit ito, nakita nito na ang mga gusali ay mas luma at may mapang-akit na spirit energy. Mula rito, naramdaman din nito ang pundasyon ng Sword Spring Sect. Maaari na kayong umalis. Tandaan, ito ang sekta ng Sword Spring. Huwag ninyong isipin na nasa sarili ninyong teritoryo pa rin kayo. Magpakabait kayo. Lingon si Elder Holmes at malamig na nagbabala bago siya ang unang tumalon mula sa madilim na lumilipad na spirit beast. Pagkatapos nito, tumalon din pababa ang iba pang mga kalahok at nagtipon sa kani-kanilang mga lungsod. 7,228. Mayroon ding mga taong tulad ni Terence at Botong na nagmula sa iisang lungsod, ngunit ngayon ay nahahati na sa 2 o kahit 3 maliliit na grupo. Sa kabilang banda, hindi sila pinansin ni Elder Holmes. Elder Shu, pasensya na sa pagpapahintay sa iyo. Sa katunayan, kaya kung isama ang mga taong ito, kaya bakit mo pa ako aabalahin? Nang makita ni Elder Holmes ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit na naghihintay doon, agad niya itong nilapitan upang salubungin ng may ngiti sa mukha. Wala na ang malamig at walang pakialam niyang tingin tulad ng dati. Sa katunayan, tila nambobola pa nga siya. Hindi nagulat dito ang 4 na disipulo sa likod ni Elder Shu. Hindi man lang nila binati si Elder Holmes. Tanging si Elder Shu lamang ang bahagyang tumango bilang tugon. Tungkulin ko iyan. Salamat sa iyong pagsusumikap, nakatatandang Holmes. Mahinang sabi ni Elder Shu bago humarap kay Terence at sa iba pa. Isa ako sa mga elder na nagbabantay. Sumunod kayo sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, nanguna si Elder Shu at naglakad pasulong. Sumunod ang 4 na disipulo sa kanya, at pagkatapos ay ang mga taong lumahok sa pagtatasa. Kung tungkol naman kay Elder Holmes, natapos na niya ang kanyang misyon, kaya hindi na niya kailangang sumunod. Pagpasok sa gate ng bundok, agad silang nakarating sa isang liwasang may patong na asul na bato. Nagpatuloy si Elder Shu sa paglakad, habang ang isa sa 4 na disipulo ay huminto sandali, sinenyasan ang mga kalahok na huminto at manatili sa liwasan. Pagkatapos, sinundan niya ang kanyang kasama. Naisip ni Terence na kailangan nilang maghintay dito para magsimula ang pagsusulit, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Hindi nila inaasahan na darating ang Alphen at ang 4 pang elder pagkatapos umalis ng plaza. Kapatid na Sima, naghahanda na akong makipaglaban sa mga tao ng inyong lungsod sa Deer Ridge. Gusto mo bang sumali? Ngumiti ang tagahanga ng Alphen habang sumusulyap kay Terence, pagkatapos ay bumaling kay Botong. Botong, hindi tayo nanalo ngayon lang. Ituloy natin. Young Master Alphen, nasa Sword Spring Sect tayo. Mabuti ba talaga na gawin mo ito? Tumaas ang kilay ni Terence. Kakababala lang ni Elder Holmes sa Alphen na manatili, may lakas ba talaga siya ng loob na magsimula ng away dito? Hindi niya inaasahan na bago pa man makapagsalita ang Alphen, nagsimula ng maglaban ang mga martial artist mula sa 2 pang lungsod. Ping, ping, pang, pang, pang. Napakasigla ng labanan. Kapatid na Romal, dapat ito ang unang round ng Adaptive Elimination Competition. Hanggat magkasundo ang magkabilang panig sa mga patakaran at lahat ay sumasang-ayon, maaari nang magsimula ang laban. Kumislap ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak, na parang may naisip, at mahinang sinabi, narinig ko na ang tungkol sa pagtatasa na ito dati. Lahat ng kalahok ay dapat lumaban. Ang mga hindi lalaban ay matatanggal. Ang mga matatalo ay matatanggal din. Ang layunin ay manatili ang kalahati ng mga kalahok. Nagulat si Terence, nagsisimula na ba ang pagsusulit? Walang nagsabi o nagpapaliwanag ng mga patakaran. Yung mga hindi nakakaalam ng mga patakaran ay hindi man lang alam kung paano ito natanggal. May isa pa. Hindi ka maaaring pumatay ng kahit sino habang isinasagawa ang proseso ng eliminasyon. Sino mang lumabag sa patakarang ito ay agad na aalisin, at hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Sword Spring Sect sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Black Wildflower ang lahat ng alam niya habang sinusubukan niyang alalahanin, na nagbigay kay Terence ng ilang referensya. Maaari lamang tayong lumaban pagkatapos magkasundo ang magkabilang panig. Hindi tayo maaaring lumaban ng basta-basta, kung hindi ay matatalo tayo.
Kaya nga unang lumapit sa akin ang batang City Lord na si Alphen. Kaya kung hindi tayo magkasundo, hindi makakalaban natin ang batang Panginoon ng lungsod na si Alphen. Pakiramdam ni Terence ay medyo panloloko ang pagsusulit na ito, kung hindi dahil sa mga itim na ligaw na bulaklak, malamang matatalo siya sa unang round ng walang dahilan. Gayunpaman, parang hindi maaasahan ang mga ako bago gumawa ng aksyon. Tunay nga, hindi ka na maaaring makipaglaban sa amin. Gayunpaman, kung gagawin mo iyon, mawawalan kami ng karapatang hamanin ka. Sa huli, ituturing kaming Illuminado. Dahil ang batang Panginoon ng lungsod na si Alphen ang nagmungkahi na tanggihan, maaari mo pa ring hamanin ang iba sa hinaharap. Tumangala ang itim na wildflower sa Alphen at sa mga martial artists sa likuran niya at marahang sinabi, wala na tayong ibang pagpipilian ngayon. Tanggapin na lang natin ang hamon, o tumalikod na tayo at umalis. Hindi naging madali para sa kanila ang pumunta sa Sword Spring Sect para lumahok sa pagtatasa. Sino ba naman ang susuko ng ganoon kadali? Lalo na ang itim na wildflower, gaano karaming oras at pagsisikap ang ginugol niya para makuha ang rekomendasyong ito. Sige, batang Panginoon ng lungsod na Alphen, tinatanggap namin ang hamon. Nag-iisip si Terence at sumang-ayon, paano ka lalaban? Magkaroon tayo ng labanan ng grupo. Ang mga kasalukuyang labanan ay para lamang mabawasan ang bilang ng mga tao ng mabilis. Walang gaanong lugar. Wala tayong oras para ipaglaban ang mga ito ng isa-isa. Malinaw na alam ng tagahanga ng Alphen ang mga patakaran at nagsagawa siya ng maraming pananaliksik tungkol sa mga ito. Kaya naman napanatili niya ang isang matatag na kalamangan. Walang problema. Bilang malalakas, kailangan kong bigyan kayong mahihina ng karapatang pumili. Away lang naman ng mga gang, bakit mo pa kailangang tawaging team fight? Ngumiti si Terence at nagkibit balikat. Para kay Terence, wala namang pinagkaiba kung one-on-one fight o group fight. Ang kaibahan lang ay hindi papayag ang Alphen sa one-on-one fight, pero ayos lang ang group fight. Mas marami ang tao sa lungsod ng Solen kaysa sa lungsod ng Lulang. Bukod pa rito, ang lungsod ng Lulang ay nahahati sa dalawang maliliit na grupo na nagbigay sa mga Alphen ng pagkakataong talunin sila isa-isa. Magiging kakaiba kung papayag siya sa isang laban. Kuya Sima, ang prangka mo talaga. Kung ganoon nga, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataong gumawa ng unang hakbang. Tumawa ang tagahanga ng Alphen at ikinumpas ang kanyang braso. Inilabas ng mga tao sa paligid ang kanilang mga armas at itinutok ang mga ito sa grupo ni Terence, ngunit hindi sila agad umatake. Mag-ingat kayong lahat, huwag ninyong patayin ang mga taong nasa panig ni Kuya Sima. Kahit na maaalis siya kung makakapatay siya ng tao, nag-aalala ang Alphen tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Terence. Kung talagang galing siya sa pamilyang Sima, napakalaki ng pagkakaiba ng pagpatay sa isang tao at hindi pagpatay sa isang tao. Hey! Wala sila rito. Ako lang mag-isa. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, pinahinto sina Yuna at ang iba pa. Bahagya siyang ngumiti, bata Panginoong lungsod Alphen, panoorin mo lang kung paano kayo bugbugin ng batang Panginoong ito. Biglang sumabog ang mga hakbang ni Terence bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, at para siyang multo sa gitna ng karamihan. Ang itim na liwanag ng demonyong Devar ay kumislap na parang isang night elf, agad na nabasag ang mga sandata sa kamay ng apat na tao at natamba ang tatlo sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Terence ang kanyang kamalayan para umatake, ngunit ginamit niya ang kanyang galaw at teknik ng berdeng espada ng demonyo para magpakawala ng isang malakas na kapangyarihang lumaban. Tutal, ang patakaran ay walang sino man ang pinapayagang pumatay, at kung gagamitin niya ang kanyang spirit sense para umatake ngunit may maiiwan siyang buhay, ipapakita lamang nito ang tunay na kakayahan ni Terence. Matapos matamba ang dalawa pang lalaki, umiwas at umatras si Terence, ibinalik ang kanyang espada sa kaluban nito at ngumiti. Batang Panginoon ng lungsod Alphen, kaya ko pa bang bugbugin ang isang grupo ng mga tao? Nanginig ang mukha ng Alphen. Ang lakas ni Terence ay higit pa sa kanyang inaasahan, lalo na ang kanyang malamulto na galaw at misteryosong paggamit ng espada. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang labanan si Terence gamit ang kanyang lakas. Maaari kayang miyembro talaga ito ng angkan ng Sima, at isa pang direktang inapo.
Kung hindi, paano niya magagawang magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihang makipaglaban? Sa katunayan, medyo may sama ng loob si Terence. Nagawa niyang patumbahin ang 5 tao dahil sa kombinasyon ng Butterfly Micro Steps at Green Devil Sword Technique, ngunit hindi niya ito magamit ng matagal sa kasalukuyan niyang estado. 7,229. Tutal, ang micro-step ng paru-paro ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Kung wala ang tunay na chi, at dahil ang kanyang katawan ay mas mahina kaysa dati pagkatapos ng muling pagsilang, imposibleng talunin ang lahat ng tao sa lungsod ng Solan nang biglaan nang hindi gumagamit ng anumang Divine Sense attack skills. Ang 5 cultivator na nawala ng malay ay ilan lamang sa mga karaniwang tao sa lungsod ng Solan. Tunay ngang makapangyarihan si kapatid na Sima. Gayunpaman, kahit makapangyarihan ang inyong grupo, nakasaad sa mga patakaran ngayon na ang mga hindi lalaban ay aalisin. Ang mga nasasakupan ni kapatid na Sima ay nakatayo lamang doon upang manood ng palabas, handa na ba silang sumuko? Tumawa ng tuyo ang Alpha at sumulyap kay Yuna at sa iba pa. Kung handa na silang sumuko, wala nang dapat pag-awayan sa pagitan natin. Natatakot na sila sa lakas ni Terence sa pakikipaglaban ngayon, at ayaw nilang kaladkarin ang basura sa paligid ni Terence sa labanan dahil malaking kawalan ito para sa kanila. Sa simula, ang lungsod ng Solan ang may pinakamaraming tao sa lahat ng lungsod, ngunit 3 sa kanila ang napatay ni Terence sa lumilipad na Spirit Beast, at ngayon ay 5 pa ang napatay. Kung pag-uusapan ang bilang, isa sila sa mga mas mahinang puwersa. Kahit magsanib puwersa sina Botong at Terence, pareho pa rin sila ng antas. Siyempre, kung pag-uusapan ang individual na lakas, ang lungsod ng Solan pa rin ang may kalamangan. Siyempre hindi ako pwedeng sumuko. Hindi madali para sa atin ang makarating sa Sword Spring Sect. Paano tayo makakabalik ng ganito, hindi ba't sang-ayon ka, Batang City Lord Alphen? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at ngumiti, ang kanyang mga mata ay palaipat-lipat sa pagitan ng mga tauhan ng mga tagahanga ng Alphen. Gusto mo pa rin bang magpatuloy? O dapat ba nating baguhin ang ating estratehiya at lumaban muli ng isa-isa? Kapatid na Sima, huwag tayong magpaligoy-ligoy. Kung ganito tayo mag-aaway, parehong panig ang mawawala ng gana. Bakit hindi tayo magsanib puwersa? Umikot ang mga mata ng Alphen at biglang napahadjejek. Sa lakas ni Kuya Sima, siguradong makakapasa ka sa assessment. Mas nanganganib lang talaga ang mga tauhan ni Kuya Sima. Pero, kung makikipagtulungan tayo, ibang-iba ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Mayroon ka bang magagandang mungkahi, Batang Panginoon ng lungsod na Alphen? Tumaas ang kilay ni Terence, interesado. Kung angkop ito, handa akong makipagtulungan sa Batang City Lord na si Alphen. Hindi naman sa maganda ang impresyon ni Terence sa pagiging Alphen, pero ang mga martial artists sa lungsod ng Solan ay pawang malalakas. Masyadong mahina ang katawan ni Terence ngayon, at halos imposibleng mapabagsak sila ng hindi nakakapatay ng kahit sino. Kailangan din niyang asikasuhin ang pagsulong ni Yuna at ng iba pa, na lalong nagpahirap dito. Kung ang pakikipagtulungan sa Alphen ay madaling makakalutas sa problema ni Yuna at ng iba pa, maaari niya itong isaalang-alang. Kapatid na Sima, dapat mong malaman na ito pa lamang ang unang yugto ng eliminasyon. Kung masyadong marami ang mawawala sa atin, maaaring mas marami pa tayong matalo sa hinaharap. Kaya naman, kung magsasanib puwersa tayo, hindi lamang lubos na madaragdagan ang ating lakas, kundi mapapanatili rin natin ang ating lakas paggawa sa pinakamataas na antas, hindi ba? Binabaan ng Alphen ang kanyang boses at lumapit kay Terence. Ngayong nasa isang estado tayo ng labanan, hayaan nating kumilos at lumaban ang ating mga tao ng casual. Una, sisiguraduhin nating hindi tayo matatalo dahil hindi tayo lumaban. Pagkatapos, haharapin natin ang mga tao mula sa ibang mga lungsod. Sa ganitong paraan, mananatili tayong lahat sa listahan ng mga taong uusad. Tumanggaw si Terence sa sarili. Talagang talento ang Alphen, nakaisip ng solusyon sa problema sa napakaikling panahon. Walang duda, plano niya kung una na patayin lahat ng nasa panig ni Terence, pero nang mapagtanto niya kung gaano kahirap si Terence, nagbago ang isip niya at iminungkahing makipagtulungan dito. Dahil sa lakas ni Terence at sa lakas ng mga tauhan ng Alphen, halos sigurado na siyang magiging opisyal na disipulo ng Sword Spring Sect. Sige, gawin natin yan. Nagliwanag ang mga mata ni Terence at tumango bilang pagsang-ayon.
Young Master Alphen, ikinagagalak kung makatrabaho ka. Maligayang kooperasyon. Malaki rin ang ngiti ng tagahanga ng Alphen. Agad nilang inutusan ang kanilang mga tauhan na sumulong at lumaban sandali. Pagkatapos, umatras sila habang umuungol. Parehong panig ang nagsasabi ng mga bagay tulad ng kapag nakalaban mo ang iyong kalaban, makakatagpo ka ng isang mahusay na talento. Kung magpapatuloy sila sa laban, ang magkabilang panig ay magtatalo lamang at maglalaban silang muli sa hinaharap. Pareho silang titigil at ituturing itong tabla. Natulala sina Botong at ang iba pang nanunood mula sa gilid. Ganito kayang laruin ang adaptive elimination ng Sword Spring Sect. Talagang mataas ito. Ngayong kumilos na silang lahat, hindi na sila kikilalanin bilang mga hindi kumilos at natanggal na. Ang natitira na lang ay ang patuloy na hamanin ang ibang mga lungsod o panoorin ang laban ng mga Tigers mula sa gilid. Kapag ang mga tao mula sa ibang mga lungsod ay nasugatan, titingnan niya kung maaari siyang direktang makasali sa kabilang kalahati ng listahan. Medyo natarante si Botong. Wala siyang magandang relasyon sa Alphen, kaya siguradong hindi niya magagamit ang galaw na ito. Nasa iisang lungsod ang koponan ni Terence, at hindi sila maaaring maglaban kahit na nasa dalawang kampo sila. Gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon at maghanap ng koponan mula sa ibang lungsod na maglalaro ng parehong laro. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng tagahanga ng Alphen. Botong, ikaw naman ngayon. Gusto mo ba ng away ng grupo o away ng isa sa isa? Ikiniling ng Alphen ang kanyang ulo at tumingin kay Botong nang may bahagyang ngiti. Hindi niya na kailangang sabihin ito ng malakas. Alam ng lahat kung ano ang away ng grupo at away ng isa sa isa. Kayo na lang ang natitira. Bakit hindi kayo sumuko sa akin? Pagkatapos kong matapos sa karne, babatuhan ko kayo ng buto. Tagahanga ng Alphen, huwag kang masyadong lumayo. Pareho kaming taga Deer Ridge City ni Sergio Sima. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Botong at pakiramdam niya ay hindi tama na sabihin iyon. Hindi naman sa ginagamit niya si Terence bilang panangga, kundi taga Lulang City din siya. Isang tagahanga ng Alphen ang lumalaban para sa lungsod ng Solan laban sa lungsod ng Lulang, at nagkunwaring lumaban si Terence para makipag-alyansa sa kanya. Pero taga Lulang din si Botong, at hindi pa sila nag-aaway. Bago siya lumaban bilang isang Alphen, hindi niya mahanap ang mga tao mula sa ibang lungsod kahit na gustuhin niya. Ang mga tao lang ng lungsod ng Solan ang kaya niyang labanan muna. Ang problema ay, magkakaroon kaya siya ng pagkakataong pag-usapan ito pagkatapos ng labanan sa lungsod ng Solan. Botong, mag-ingat ka. Mabuti naman ang may utak, pero wala ka naman talaga niyan. Bilasin mo, gusto mo bang mapatay, o gusto mong sumuko ng masunurin sa batang Panginoong ito at maging aso? Ngumisi ang tagahanga ng Alphen. Malaki ang respeto niya kay Terence, at iyon ang nararapat sa isang malakas na lalaki. Kung tungkol naman kay Botong, hindi niya kailangang maging magalang. Hindi pa kasama ang mga sama ng loob sa pagitan ng lungsod ng Solan at lungsod ng Lulang, ang lakas pa lang ni Botong ay sapat na para hamakin niya ito. Tagahanga ng Alphen, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako susuko sa iyo kahit matatalo pa ako ngayon. Nahiya si Botong para sumuko sa Alphen, kaya inihanda niya ang sarili. Tutal, walang sino man ang pinayagang mamatay sa knockout round. Ang tibay mo talaga. Hindi masama, Botong, binago mo ang pananaw ko sa'yo. Pumalakpak ng ilang beses ang tagahanga ng Alphen, na para bang talagang na-appreciate niya ang katatagan ni Botong. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, tuluyang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga nasasakupan, na nasa tugatog ng huling yugto ng Golden Elixir Realm, patayin mo siya. Pagkatapos mong matanggal, hindi ka naaapihin ng lungsod ng Solan. Lahat ng benepisyo ay tataas ng 10 beses. 7,230. Ang taong ito ay orihinal na nasasakupan ng ari-arian ng Panginoon ng lungsod ng Solan. Sa halip na sabihin na narito siya upang lumahok sa pagtatasa ng Sword Spring Sect, mas tumpak na sabihin na siya ay isang bantay na ipinadala upang protektahan ang Alphen. Bukod pa rito, isa lamang siya sa kanila. Nang marinig ang pangako ng Alphen, nagliwanag ang mga mata ng mandirigmang nasa tugatog ng huling yugto ng Golden Elixir Realm. Tiningnan niya si Botong na parang nakatingin sa isang gold mountain. 10 beses ang kita. Hindi naman talaga ito lugi kumpara sa pagpasok sa Sword Spring Sect.
Sa katunayan, malaking tubo ito. Huwag kang mag-alala, batang Panginoon ng lungsod. Tiyak na matatapos ko ang gawain. Ikinuyom ng lalaki ang kanyang mga kamao at ngumiti ng nakakapangilabot. Kinuha niya ang kanyang sandata at naglakad patungo kay Botong. Namutla ang mukha ni Botong. Wala siyang kahit sinong dalubhasa sa martial arts na kayang lumaban sa tuktok ng huling Golden Elixir Realm sa kanyang panig. Kung gusto siyang patayin ng kabilang panig, hindi niya kayang tiisin kahit isang galaw. Teka. May sasabihin ako. Mabilis na ikinumpas ni Botong ang kanyang mga kamay para pigilan ang paglapit ng mga tauhan ng mga tagahanga ng Alphen. Tagahanga ng Alphen, suko na ako. Ako ang magiging nakababata mong kapatid. Kung makakaligtas lang siya, hindi mamasamain ni Botong na mapatay siya, pero halata namang mas gugustuhin pa niya mapatay kaysa patayin siya. Ibang usapan na yan. Kahit na gusto ng sumuko ni Botong, kailangan pa rin niyang maghintay hanggang sa matapos ang round na ito. Bago iyon, malamang ay magwawarak na siya. Ang matalinong tao ay sumusunod sa mga pangyayari. Botong, tama ang iyong pinili. Maiintindihan mo rin sa hinaharap. Tumawa ng malakas ang tagahanga ng Alphen. Kahit 8 tauhan ang nawalan niya, kahit papaano ay nabawi niya ang pagkawala ng bilang sa pamamagitan ng pagsupil kay Botong. Kung tungkol sa kung sina Botong, Rufeng, at ang iba pa ay kapakipakinabang o hindi, hindi mahalaga. Kapag kailangan niya ng pamangwit, ipapadala niya lang sila para harangan ang alon. Nagkatinginan sina Botong at Rufeng. Nakita nila ang ayaw ng isa't isa. Gayunpaman, hindi pabor sa kanila ang sitwasyon, at wala na silang ibang pagpipilian. Kumpara sa pagsuko, mas nahihiya sina Botong at Rufeng na ang target ng kanilang pagsuko ay ang lungsod ng Solan. Kung ang balitang ito ay kakalat pabalik sa lungsod ng Luleng, talagang mahihiya silang bumalik. Nag-iba ang tingin ng tagahanga ng Alphen habang naglalakad siya palapit at inakbayan sina Botong at Rufeng. Pinagdikit nila ang kanilang mga ulo at nagbulungan ng ilang salita sa isa't isa. Hindi alam ni Terence at Black Wildflower ang ginawa niya, pero hindi nila narinig ang sinabi niya. Pagkatapos nila, mas gumanda ang itsura ni Botong at Rufeng. Tumango sila sa Alphen, at tila nawala ang pag-aatubili sa kanilang mga mata. Lihim na nagulat si Terence. Hindi niya alam ang sinabi ng Alphen sa kanila, pero nagawa nitong baguhin agad ang kanilang mga saloobin. Hindi ito madali. Ang usapin sa pagitan ng lungsod ng Solan at lungsod ng Deer Ridge ay natural na makikita ng mga interesado. Kung tutuusin, ang lungsod ng Solan ang orihinal na pinakamalakas na koponan sa lahat ng mga lungsod, kaya normal lang na makaakit ito ng atensyon. Kaya nang makita nilang nagkamayan sina Alphen, Terence, at Botong at bumuo pa ng alyansa, ang mga koponan na hanggang kamatayan pa rin ang laban ay nagsimulang magpanik. Unti-unti silang tumigil sa pakikipaglaban at palihim na nagsimulang mag-ugnayan, sinusubukang bumuo ng alyansa. Ang lungsod ng Solan ang pinakamalakas na koponan, at ngayong agad na natalo ng koponan ni Terence ang 5 sa kanilang mga masters, hindi man lang nabawasan ang kanilang lakas. Sa halip, tila doable ito. Kung gusto nilang lumaban sa ganito kalakas na kalaban, malinaw na walang pagkakataon ang isang koponan ng city. Tanging isang alliance na may parehong uri lamang ang makakagawa nito. Sa makatuwid, pagkatapos ng maikling panahon ng kaguluhan, ang natitirang mga koponan mula sa mga lungsod ay mabilis na nagkasundo ng palihim, at 2 o 3 koponan ang bumuo ng 3 alyansa. Isang lungsod na lang ang mas malas. Karamihan sa kanila ay natalo na sa labanan ngayon lang. 2 o 3 naiwan na lang ang natitira. Walang pangkat ng alyansa na tatanggap sa kanila. Maaari na lamang silang tumayo ng mag-isa sa larangan at maghintay na matalo. Hindi nagtagal ang mga nakaraang labanan, ngunit maraming tao ang napatay. Ngayon, mayroon na lamang 150 tao ang natitira. Ang pangkat ng mga tagahanga ng Alphen at ni Terence ay may karaniwang bilang ng mga tao, mga sangkapat lamang, ngunit mas malakas ang kanilang individual na lakas. Kuya Sima, mukhang imposible na para sa atin na maghintay para sa susunod na round. Kailangan nating lumaban. Nagkibit balikat ang tagahanga ng Alphen. Hindi siya masyadong nag-aalala sa kasalukuyang sitwasyon. Kung magpapatuloy ang laban ng mga natitirang tao, magkakaroon ng humigit kumulang 50 katao pa na maaalis sa lalong madaling panahon. Si Terence at ang iba pang nanunood mula sa gilid ay natural na makakapasok sa listahan ng 100 katao. Sa kasamaang palad, walang tanga.
Ayos lang sa kanila na panatilihin ang ganitong uri ng magandang bagay, pero hindi nila ito maaaring iwan sa iba. Laban tayo. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makakaabante ako ng hindi nagsusumikap. Batang Panginoon ng Lungsod Alphen, saang panig sa tingin mo tayo dapat makipaglaban? Sinuyod ni Terence ang mga mata sa natitirang mga koponan mula sa tatlong alyansa, may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Siguro. Gusto nilang magsanib puwersa para paksain tayo. Biglang bumilis ang bok ng puso ng tagahanga ng Alphen. Bigla niyang naramdaman na parang sumobra na siya sa kanyang ginagawa. Ang lungsod ng Solan ang may pinakamalakas na karaniwang lakas sa simula pa lang, at una pa nga silang nakipagtulungan kay Terence, na napilitang sumuko sina Botong at Rufeng, na bumuo ng pinakamalakas na alyansa. Ang mga natitirang koponan ay kusang nagsanib puwersa dahil sa pakiramdam ng panganib. Ang una nilang target ay, syempre, ang koponan ng mga tagahanga ng Alphen. Maaaring nahati sila sa tatlong koponan, ngunit ang pangunahing kalaban ng bawat koponan ay tiyak na ang grupo ng mga tagahanga ng Alphen. Napaka-maaasahan ng mga salita ni Terence, malamang nahaharapin nila ng sama-sama ang grupo ng mga tagahanga ng Alphen. Totoo nga ang kasabihang Berylan ang ibong nangunguna. Hanggat kaya nilang patayin sina Alphen, Terence, at ang iba pa rito, mas madali para sa kanila ang sumulong at makapasok sa Sword Spring Sect. Hehe. Kuya Sima, masyado kang nag-iisip. Hindi nila tayo maaaring sama-samang atakihin dahil kung hindi tayo magkakasundo, hindi maipapatupad ang mga patakaran. Kung isang panig lang naman, hindi natin sila kailangang matakot. Pinilit ng Alphen na ngumiti. At hindi nila tayo pwedeng pakisamahan bilang isang koponan lang. Makikinabang lang ang dalawang panig niyan. Kahit sinong koponan na magsanib puwersa para labanan ang mga Alphen at ang iba pa hanggang kamatayan ay maaaring mabawasan ang bilang ng mga tao sa humigit kumulang 100 pagkatapos ng labanan at tapusin ang elimination round. Kaya naman, kahit alam nilang mas makabubuting alisin ang mga Alphen, maaaring walang sino man ang handang tumulong sa iba at lumaban hanggang kamatayan ng personal. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ng Alphen, may isang tao mula sa tatlong pinagsamang koponan ang sabay na naghamon. Mga tao ng lungsod ng Solan, lumabas kayo at lumaban. Kayo ang nagtatakda ng mga patakaran. Mga taga-Seriosima ng lungsod ng Deer Ridge, lumabas kayo at lumaban. Kayo ang nagtatakda ng mga patakaran. Ang Tribong Lu at Tribong Tong mula sa lungsod ng Lulang na sumuko na sa lungsod ng Solan, lumabas kayo at lumaban. Kayo ang magtakda ng mga patakaran. Ang dituwirang pagkakaunawaan sa pagitan ng tatlong panig ay nagpatigil sa mga tao. Hindi lamang nila pinaghiwalay ang Alphen at ang alliance ni Terence, kundi pati na rin ang mga tauhan ni Botong at Rufeng ay nagkahiwalay din. Kung tutuusin, sumuko na sila sa lungsod ng Solan, ngunit kinakatawan pa rin nila ang lungsod ng Lulang. Gayunpaman, dahil ang pagsuko ay hindi kayang ganap na kumatawan sa lungsod ng Lulang, sila ay naging isang malayang grupo. Isa-isa silang nasira. Naging medyo hindi maganda ang ekspresyon ng Alphen. Kung iisang team lang mula sa isang lungsod ang humahamon sa kanilang Solan City, hindi siya matatakot. Ang problema, ang humahamon sa kanila ay isang team na ang lakas ay pangalawa lang sa Solan City. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.